Kaya pala biglang pinutol ang eksperimento ng Cubs kay Harden. Paalam the Bird. Hindi na lihim sa marami na ang Cleveland Cavaliers ay nag-eksperimento ng 2 taon. Ang formula, kunin si James Harden, ang 36 anyos na former MVP, future Hall of Famer, scoring champ at assist king para maging pangalawang star sa likod ni Donovan Mitchell. Sa papel maganda ang konsepto pero sa katotohanan isang disastrous experiment na tinatawag ng mga analysts. Matapos ang isa na namang playoff collapse, ang siste ay isang 4-0 sweep sa kamay ng New York Knicks sa 2026 Eastern Conference Finals. Sumasabog na ang tanong sa buong liga na kailan ba nga daw titigil ang Cubs sa panloloko sa kanilang sarili. Paano ba naman kasi mga kapatid ang reputasyon ni James Harden bilang playoff choker ay hindi na nga po bago. Ngunit ang kanyang naging performance ngayong postseason ay isang ganap na bangungot. Dito nga po sa second rounds versus Pistons, 38% sa field goal ang shooting nito, 29.4% naman sa 3-point field. Pero ang masaklap nga po dyan ay 4.4 turnover per game. Kaya ang resulta ay umabot pa nga po sa 7 games bago nakatakas sa kamay ng Pistons. Dito naman nga po laban sa New York Knicks, isente naman ang 38.9% field goal sa shooting nito, 17.9% sa 3-point field. Pero eto pa rin nga po ang masaklap para kay Harden, 17 turnovers. Kaya ang resulta ay na-sweep nga po 4-0 ang kinalabasan. Sa kanyang karera, si Harden nga po ay mayroong 33 playoff games kung saan mas marami ang kanyang turnovers kaysa sa kanyang field goals. Sa seryeng ito, siya ay naging sieve sa depensa at black hole sa opensa. Isang kombinasyon na mahirap panindigan kahit para sa isang 36 anyos. Ang pinakamalaking problema nga po sa kanya ay itong sa kontrata nga po niya. Kumataginting na 42.3 million lang naman na player option. Ang pinakamalaking hadlang ay hindi ang kanyang performance, kundi ang kanyang kontrata nga po. Si Harden nga po ay may 42.3 million player option para sa 2026 to 2027 na season. Sa edad na 36 anyos, malamang nakukunin niya ang pera kaysa lumipat sa ibang team na hindi rin naman sigurado ang kanyang magiging papel. Ngunit kung hindi aalis si Harden, ano ang gagawin ng Cubs? Ititrade siya o papanatilihin siya at magdusa muli sa susunod na postseason? Ayon pa nga po kay Quentin Alberti ng Last Word on Sports, to put it as plainly as possible, Harden cannot remain with the Cavaliers. To be even more clear, he needs to be off the team by the start of the 2026 to 2027 preseason. At ang pinakamasakit nga po sa lahat, ipinagpalit nga po ng Cubs si Darius Garland, isang 26 anyos na two-time All-Star na nasa kanyang prime. Kapalit nga po nitong si Harden. Sa kabila ng injury history ni Garland, siya nga po ay 10 taong mas bata at may mas mahabang window para mag-improve. Pero sa halip nga po pinili nilang sumugal sa isang veteranong kilala sa kanyang postseason struggles. At ngayon sila nga po ay nagbabayad ng mahal. Kung aalisin nga po ng Cubs si Harden, ay magkakaroon nga po sila ng cap flexibility na maaaring gamitin upang kunin si LeBron James sa posibleng maglaro ng kanyang huling season sa NBA. Isang storybook ending nga po para sa isang bata na umuwi sa Cleveland upang tapusin ang kanyang karera. Ngunit para mangyari nga po yon, kailangan munang tapusin ng Cubs ang James Harden experiment at gawin nga po ito ng tuluyan. Ang bottom line nga po oras na para mag-move on. Si James Harden ay isang first ballot Hall of Famer. Walang makakakuha nga po nyon sa kanya. Ngunit ang kanyang playoff resume ay puno ng mga what ifs at ang kanyang depensa ay patuloy pa rin nga pong nagiging liability sa mataas na antas ng laro. Gusto nga po ng Cleveland na seryosohin sila bilang isang championship contender. Kailangan nga po nilang una, tanggapin na ang Harden experiment ay nabigo na. Pangalawa ay i-trade siya sa isang team na handang sumalo sa kanyang expiring contract. At pangatlo
mag-rebuild sa paligid ni Donovan Mitchell at Evan Mobley. Kasama na ang posibilidad na bumalik si LeBron dahil kung hindi nga po ang susunod na season ay magiging isa na naman nga pong paulit-ulit na bangungot. Ano sa tingin mo? Dapat bang panatilihin ng Cubs si James Harden? O oras na para tuluyan ng magpaalam? Bahagi ang inyong opinion sa comments.